podcast del Messi with me. What's up mga bay? You back right up po from Cebu City. Welcome na naman po sa vlog natin ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Ang topic pala natin ngayon mga bay is tungkol po ito sa naging viral post at nangyari po ito dito sa Cebu. Marami na po itong shares at na-share po ito nationwide. Ito po ay tungkol sa pagkumpiska ng auxiliary light or mini driving light ng HPG. Na umani ito ng sari-saring mga reaksyon ng mga motorcycle riders. So ang tanong, tama nga ba ang ginawa nila? Nasa guidelines ba talaga ang paggawa nilang pagkumpiska sa mga ilaw na ito? Tatalakayin natin yan lahat at sasagutin natin yung tamang guidelines tungkol dito. So panoorin niyo po ang vlog hanggang dulo para kayo ay ma-aware. Okay mga bay, bago natin simulan yung vlog, intro. Welcome back mga bay at maraming salamat po sa inyong panonood. Now before natin talakayin yung topic, magpapasalamat muna tayo sa sponsors natin. Unang-una, thank you very much TCH Apparel para sa riding jersey natin, Kish Stickers PH for our stickers, 01 Moto para sa villain pipe na ginagamit natin, Mr. Dofer para sa pampakintab sa ating motor, at lastly, Maxis Tires Philippines para sa napakakapit natin na gulong. Now, rekta na tayo sa topic mga bay. Now, sa mga hindi pa nakakita sa viral post na ito, yung mga pictures na nakikita nyo sa screen, yan po ay actual na nangyari sa isang lungsod dito sa Cebu. At ang purpose po ng pagkumpiska nila sa mga auxiliary light or mini driving light, hindi umano ito nakakabit ng tama. Kaya kinumpiska nila yung mga motor na merong mga aux at mini driving lights. Pero tama nga ba talaga ang ginawa nila? Now ayon sa rules and regulations concerning motorcycle lights at pati na rin sa memorandum na inalabas ng HPG, yung mga nakalagay dyan is pare-pareho lamang. Now yung highlight po dito is dapat merong sariling switch at hindi ito ginagamit as substitute being headlight. At dapat nakatungo ito pababa para hindi masilawan yung kasalubong natin. At dapat ito ay hindi nakalagay sa isang movable part para hindi ito maapektuhan ng vibration. At hanggang dalawa lamang yung auxiliary light na pwede mong gamitin. At dapat meron lamang itong 6 na bumbilya each auxiliary light. At dapat itong auxiliary light or mini driving light na gagamitin natin is hindi dapat ito nakalagay above the handlebar. So pretty much the same lang yung dalawang rules and regulation at saka memorandum na nakikita natin dyan sa screen. Pero bakit nga ba hinuli at kinumpiska pa rin ng HPG yung mga tamang pagkabit na mga ilaw na ito? Dahil nga sa pangyayari na ito ay maraming nagtag kay LTO Regional Director Region 7 Victor Caindic at pinaiimbestigahan niya ito dahil nakita niya na merong mali sa mga ginawa ng HPG. Ayon kay Sir Caindic, ang aux lights, LED lights, mini driving lights ay hindi illegal basta susundin lamang ang guidelines. Pwede daw natin tanungin ng maayos ang apprehending officer ng kanyang ID at deputation order or mission order. Dagdag pa niya na dapat pareho ang pangalan ng apprehending officer na nakalagay sa TOP or yung Temporary Operator's Permit sa kanyang ID na ipinakita. So ito ang napaka-importante mga bay. Dapat pareho yung pangalan yung nasa TOP at saka yung ID dahil dyan natin malalaman na siya ay talagang authorized na mag-issue ng TOP. At kapag hindi naman daw ito kapareha ay pwede daw magsumbong sa kanya para ayusin ito. At hindi daw porket nakasuot ng HPG t-shirt ay automatic na authorized na deputized agent na ang tao na ito dahil marami umano ang nagpapanggap lamang sa panahon ngayon at ang tunay na motibo lamang is mangotong. Kapag napakilala na ng officer ang kanyang sarili ng maayos, ay obligation ng rider na i-present ang lisensya at rehistro. Dapat daw na maging mahinahon tayo at hindi maging arogante. Kapag ikaw ay hindi sigurado sa iyong violation, maaari kang magtanong sa apprehending officer para siya ay makapagpaliwanag ng maayos sa iyong violation. At maaari lamang kumpiskahin ang iyong lisensya kapag ito ay valid LTO Temporary Operator's Permit or TOP.
Ang LTO lamang ang maaring magkumpiska ng lisensya at ang mga deputized agents, pero dapat ang TOP ay dapat na issue lamang kung saan nangyari ang panghuhuli. At meron ka ring karapatan na mag-video, at tandaan natin mga bay, ang pagvi-video po ay hindi pinagbabawal. So wag po kayong maniwala sa mga enforcers na nagsasabi na hindi kanila pinahihintulutan na mag-video dahil sila po ay public servants. Meron po tayong right na mag-video sa kanila, not unless kung off-duty na sila ay hindi po yun pwede. At ayon din kay Sir Kaindik, yung mga LTO agents niya rin ay equipped with body cameras. So kapag hindi po nag-match yung explanation ninyo sa body cameras ng LTO agents niya at nag-contest kayo, magkakaproblema tayo dun. At lastly, non-deputized persons are not allowed to enforce LTO rules and regulations, especially key provisions of RA 4136 and JAO number 2014-001. So ilalagay ko po yung link sa description tungkol sa RA 4136 at saka JAO 2014-001. So malaking tulong ito mga bay, itong sinabi ni Sir Kaindik, dahil tinuturuan tayo na mga motorista na hindi alam mga batas trapiko na mga ganito kung ano nga ba yung tama. Tandaan mga bay na malapit na ang Pasko. So expect tayo na meron mga unauthorized na mga panghuhuli or meron talagang mga tiwali or mga buwayang mga enforcer. So sa mga sinabi ni Sir Kaindik, kung meron mga hindi nasunod nito, mas mabuti na videohan nyo kaagad para magamit nyo yan as evidence kung kayo ay magko-contest. Alam naman natin na kapag ang LTO ang humuli, matik yan mga bay, 5,000 pesos po yung TOP, tapos meron pang 1,000 pesos plus na karugtong for reckless driving. So 6,000 plus ang mababayaran natin dyan. So hindi po yan maliit na pera lamang, di ba? Napaka-hassle din kasi pag magko-contest pa tayo. So napaka-importante talaga na alam natin ang mga batas na ito at kunan kagad natin ng video kapag meron tayong na-feel na hindi tama. Ito yung pinaka-highlight sa vlog natin ngayon mga bay. So mag-take note po kayo at i-share nyo ito sa mga kaibigan nyo at mga kakilala para hindi sila maloko. Ito po ay regarding sa pagkumpiska ng auxiliary or mini driving light. So walang sino man, including HPG, ang otorisado na manguha or mag-confiscate ng accessories kung sakaling naka-violate kayo sa headlight or auxiliary light provisions. Ang pwede lang nilang kunin is yung blinkers, okay? Dahil bawal na bawal po yan. Tanging yung mga authorized na mga tao lamang ang maaring gumamit ng blinkers. Dapat ang gagawin lang nila is tikitan lang kayo ng TOP at hindi dapat nila kukumpiskahin ito. Kapag gagawin nila yan or pinipilit talaga nila na kunin yung mga accessories ninyo, pwede nyo silang kasuhan ng abuse of authority kung kinuha nila yung accessories ninyo na hindi naman blinker violation. Ayan, so sana marami kayong natutunan sa vlog natin ngayon at mabilisang vlog lang po ito for today. Mas lamang talaga na meron tayong alam sa mga batas trapiko. Huwag po tayong magpaloko sa mga tiwaling tagapagpatupad ng mga batas trapiko. Lalo na ngayon ay malapit na ang Pasko, so expect tayo na marami pang mga pangyayari na similar nito. So i-check nyo po yung video playlist ko. Marami po akong vlogs na ginawa kapareho nito. Marami kayong matutunan doon, lalo na sa mga bawal at pwede sa batas trapiko. So dito ko na po end yung vlog mga bay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you guys in the next one. Ride safe po sa inyong lahat. Stay safe. Peace to all. This is Ubek Rider from Cebu City signing off. Appear!